Buhay abroad. Single mother, may 2 anak. Sabi ko noon, mag-a-abroad ako dahil gusto ko magkaroon ng puhunan. Meron kasi ako dating tindahan na may kantin. Kulang lang ako sa puhunan kaya nga ako nag-abroad. Nung ako natanggap, ako'y tuwan-tuwa. Sabi ko, salamat sa Diyos, ako'y makakaalis na. Makaipon lang ako sa 2 taon ay masayang-masaya na ako. Dahil magkakaroon na ako ng tindahan na meron akong puhunan. Pagkatapos nga ng kontrata ko sa unang kontrata ng 2 taon, no choice ako kundi pumirma uli ng another kontrata dahil nga merong nangyari na ako lang naman talaga ang inaasahan sa pangyayaring iyon. Kaya ito, nakapirma na naman ako ng another kontrata. So, pang-4 na taon yan. Dahil nga sa pang-4 na taon na yan, ako ay puro bayad, puro bayad na lang ng bayad. Hindi ko namalayan, finish contract na pala ako at kailangan ko na naman pumirma ng panibagong kontrata. At dito, pang-6 na taon na to, pangatlong kontrata na to. Nakakalungkot isipin, yung isang kontrata inabot na ng 3 kontrata. Dahil nga kailangan. Pero dito sa pang-6 na taon kong ito, inuna ko na talaga yung sarili ko at ang mga anak ko. Dahil nga 2 na yung anak ko na magka-college at the time, kailangan ng malaki-laking gastusin, pambayad sa school, alam nyo na, single mother, kaya talagang akin lahat. So wala akong mahihingaan para sa ibang gastusin. Dahil nga dito sa pang-6 na taon na to, dito pa lang ako parang nag-i-start, nag-uumpisa pa lang. Kaya hindi ko na naman namalayan ngayon na magpipinis contract na naman pala ako. At tinatanong na naman ako ni amo kung pipirma ako ng kontrata. Wala nang keme-keme. Sinabi ko talaga na pipirma ulit ako ng kontrata pang 8 taon. Isipin nyo yun, ilaban na natin to ng todong-todo. Pang 8 taon ko na to. Dahil nga, wala pa rin naman akong naipupundar at wala pa rin naman talaga akong ipon na para sa future ko. Hindi naman porket nag-abroad tayo, pinag-aral natin ang mga anak natin, iyon ay sapat na. Siyempre, kailangan pa rin natin mag-ipon para sa sarili natin. Dahil hindi natin pwedeng iasa ang mga sarili natin, pagtanda natin sa ating mga anak, dahil magkakaroon din naman sila ng kani-kanilang pamilya. At tayo, hindi natin alam kung hanggang saan na lang tayo. So sa mga kapwa ko OFW, laban lang. Huwag tayong papadala sa lungkot dahil iyan po ang ating talagang kalaban. Enjoy lang po palagi at maglagi magsusubi para sa ating mga sarili. Kahit alam nyo na, maliit na halaga lang po na isi-save natin sa ating savings account, okay na yon. Hanggang dito na lang, marami pong salamat.